Gamit ang pellet gun, sinubukang barilin ang king cobra. Wow! Oh my God! May ano siya dito, stomatitis, no? May sugat dito sa kanyang ano, sa wrist, no? Nasilo ito. Sa Ryutuba sa Bataraza, halos araw-araw magtagpo ang landas ng mga tao at buhaya. Ang tagal, hindi bumabalik yung asawa. Ako sana kakainin nun. Tinawag ko siya maghapunan yung aso kong si Rocket. Pag ganyan ang hapa ako, yung aso ko tumayo. Bigla siyang dinakmaan ng buhayang. Ayan, Noong unang panahon, malayang namumuhay ang mga buhay ilang. Pero isang araw, dumating ang mga dayo. Pinutol nila ang mga puno sa kagubatan, pinatag ang mga kabundukan at nagtayo ng kabahayan. Lumiit ng lumiit ang kaharian ng mga buhay ilang. Nagulo ang tahimik nilang buhay. Ang Malayan civet cat na ito ang isa sa mga naging biktima ng patibong. Sinubukan niyang makawala, pero nasugatan lang siya. Ang king cobra napilitang lumikas sa kanyang kaharian para maghanap ng pagkain. Hanggang sa makarating siya sa mga lugar ng mga tao. May taglay na nakamamatay na kamandag ang king cobra. Sandata niya ito laban sa panganib. Pero gaano man ito kabagsik, wala itong laban sa kamay ng mga tao. Dahil sa takot, sinubukang barilin ang king cobra. Hawak ng isang residente sa Davao City ang king cobra. Hindi para patayin pero para iligtas. Binaril ito ng pellet gun dahil nagtangka itong pumasok sa isang bahay. Ang tinaguriang hari ng kanyang lahi, posibleng makulong habang buhay. Ang king cobra pansamantalang na kay Erben ngayon, isang veterinary student sa Kabakan, North Cotabato. Nakita raw ang ahas sa ilalim ng sahig noong March 29. Dahil sa takot, tinawag nila ang kanilang kabarangay. Gamit ang pellet gun, binaril nila ito hanggang sa tamaan sa panga. Isang concerned citizen ang umawat kaya nailigtas pa ang king cobra. Swerte namang nasa Davao City noon si Erben. Nandun ako sa Davao, that was Holy Friday. And then, yung nag-rescue is balik din ng yung shoulder niya. So, nagpagamot. So, padala niya sa akin. Jensen po ang doktor na nakakaya naman kasi passion ma'am. Investment ko lang po para sa aking sarili na it's a sense of justice. Malalim yung sense of justice ko when it comes to wildlife. Erben po. Erben, kamusta? Wow! Oh my God! May napapansin ako dito sa king cobra, parang medyo pihingi yung bibig niya. Bihira ako makakita ng... Last time na nag-handle ako ng king cobra, mahina. Ngayon malakas na, maganda na. Ngayon naman, ito napaka-agile, no? Very strong, ganda. Ayun, no? Ayun, meron siyang mga may ano siya dito. Stomatitis, no? If you check the oral cavity, yung bibig niya dito nagkakaroon ng may suture. I-secure mo yung niya, ulo niya. Sabi ni Erben, hirap kumain ng king cobra dahil sa tama ng pellet gun sa kanyang panga. Hindi rin niya magawang maibuka ang kanyang bibig. So I worry about this, no? Kumakain? Hindi. Hindi po. Bukod sa king cobra, binabantayan din niya ang kalusugan ng Malayan civet cat. Biktima ng silo ang pusa.
Inatasan si Erben ng DNR na pansamantalang alagaan ang civet at king cobra hanggang gumaling. Yung musang po, by March 23 po, nakuha po namin with Zenro. And after napa-vet po siya, gidala na lang po sa bahay kasi yung rescue center wala ding magagamot po. Relax lang. May sugat dito sa kanyang Yes po. sa wrist, no? And it's dried already. Some swelling here but wala namang fracture which is okay. Nasilo ito. Ano nangyari sa kanya? Bitag po, no? Bitag, oo nga, nasilo. Na-trap. Tapos, natali yung kamay niya. Kawala, nasugat, no? Buti yun lang yung nangyari kasi there are cases na nakita tayo in the past talagang in their attempt to escape, nababali yung kanilang buto. Namamaga pa rin. Tinutuon na ba niya? Yes po. Nagpuput na siya ng weight. That's good, no? Yung sa harap, Dok, Ah! tingnan mo, dry na. Sa Okay. likod, Dok, Oh. fresh po ito kahapon. Oo. Actually, nag-close na yun siya, pero natapos namin. Maya bigla lang nagalaw siya. Hindi kaya Pero hindi namin nga nabantayan. Ngayong araw, sasailalim sa X-ray ang kanyang mga pasyente para malaman kung merong bali sa panga at buto. Nagbigay ako ng gamot para makatulog siya. Otherwise, hindi natin ma-examine kasi ito. Ito kasi yung dahilan kung bakit natin siya gustong i-examine, no? Alright. Ayun, no? Kita mo yung extent ng damage ng wound sa kanya. Hanggang buong wrist. Kailangan lang natin siya ng antibiotics. Bigyan din natin siya ng anti-inflammatory for mga 5 days siguro. Pwede na itong i-release. Siguro in a couple of weeks, no? Ganun ang hawak yan. Sige. Okay, ito. Ayan. Yeah. Absorbable. Dapat Very yun. Ang mga reptiles, they're very good healers. However, you just need to give them a chance, no, to heal. Napaka-importante kasi ng bibig sa snakes because for one, it's the portal of entry of food. If there is stomatitis, hindi siya makakain na maayos, no? Itong king cobra, bata pa ito. Siguro maybe 2 or 3 years old maybe, I think, or maybe more. This snake will need antibiotics regularly. Magkakaroon na ng deformity dito sa jaw niya, but it's better than an infection, no? So kailangan everyday malalanggas ito. Mabibigyan ng antibiotics for 10 days, no? And road to recovery na siya. April 30, maya na ang Malayan civet cat. Naibalik na sa natural niyang tirahan sa North Cotabato. Habang ang king cobra malakas na at ilang araw mula ngayon, posible na rin daw makakaing mag-isa ang ahas. Senyalis na balang araw, lalaya rin siya sa kanyang hawla. Sa Barangay Riutuba sa Palawan, may mga bumibisita. Patay mo yung flashlight mo. Patay mo, baka makita sa video. At dito sa tabi ng bahay ni Benji, napili ng isang bisita na tumambay. Iniiwasan sila ng mga tao dahil sa bangis nito, bawal malingat. Dahil sa isang iglap, pwedeng mangyari ito. Ay!
baha. Sa Rio Tuba, Batarasa sa Palawan, may ilang nakatirang kinakatakutan na mga residente. Sa ilalim kasi ng tubig, may nagkukubling isa pang residente. Ang mga buhaya. Kadalasang nocturnal ang mga buhaya. Pero kapag may pagkakataon, mag-hunt din sila sa umaga. Pwede nilang kainin ang kahit na ano na kaya nilang mahuli. Mula sa bakawan, lalangoy ang mga buhaya papunta sa lugar na madali silang makakakuha ng pagkain. Para sa kanila, easy prey ang mga alagang hayop sa komunidad na ito. Dahil sa mga buhaya, minsan hindi na makasisid at makapangisda ang mga residente sa takot na makain sila. Maraming kwento ang narinig ko sa mga residente ng Marabahay. Yung taon na yun, nagabuhat ng mga tablang ganyan, alas 4 ng madaling araw. Tinimplahan ng asawa niya ng kape. Ang tagal, hindi bumabalik yung asawa. Ako sana kakainin nun. Tinawag ko siya maghapunan yung aso kong si Rocket. Pag ganyan ang hapa ako, yung aso ko tumayo. Bigla siyang dinakmaan ng buhaya. Hindi na talaga nakaimik. Ako nakaganyan na lang rin sa kanya. Hinila na lang ng asawa ko. Aso ko mismo sa harapan, sir. May kanya-kanya silang istorya. Madalas na alagang hayop ang pinipitas ng mga buhaya rito. Pagsapit ng gabi, dinarayo ang komunidad ng mga buhaya. May palatandaan si Benji, isang residente ng Marabahay, kapag nandyan na ang buhaya. Ang lagi kong binabantayan, yung may magkalampag po sa tulay. Pag may nagkalampag, tsaka tumawal yung mga aso. Madalas niyang masaktuhan ang pagbisita ng buhaya sa lugar nila. Sa video na ito, makikita kung paano lumapit ang buhaya sa mga mangingisdang nakatayo sa bangka. Minsan nagtatago ito at nagpapalutang kasama ang mga basura. Babaw lang dito sa amin. Ang tulay namin. Nagpapahinga ito sa katabi ng mga bahay. Ay, nako, grabe ang buhaya. Sobrang laki. Pero ang ikinagulantang ng komunidad kung paano sinagpang ng buhaya ang aso. Gabi ng Abril 2024, habang kinukuhanan ng video ang buhaya, may isang aso na tumawid sa tulay. Pero bago pa makaalis ang aso, biglang inangat ng buhaya ang kanyang katawan para maabot ang aso. Hanggang sa... Ay! Ay! Una po, sabi, yung aso wala pa po. Parang pumunta ba siya doon? Sabi niya, huwag kang pumunta dyan, parang kinakausap pa po ba? Pero ando na po eh, hindi po kami kasi makalapit kasi po yung tubig malalim, tsaka yung tulay, parang malapit maabot yung ano namin. Kasi kung magpunta kami doon, maabot kami ng baka biglang pumunta sa amin. Umaabot sa mahigit 16 talampakan ang haba ng buhaya. Pabalik-balik raw ito sa lugar nila para makatsyempo ng paggalagalang aso.
Kilalang tirahan ng saltwater crocodile ang Bakawan at katubigan ng Rio Tuba. Hinanap ko sila para makita kung gaano ba sila karami rito. Gamit ang drone, imbis na buhaya, iba ang tumambad sa amin. Sa loob mismo ng Bakawan, may mga sira at putol na kahoy. Kaya sila dumarayo sa kabahayan dahil posibleng wala na silang makuhang pagkain dito. At mismong habitat nila ay nasira na rin. Kahit na sanay na sila sa presensya ng mga buhaya, hindi pa rin mawawala ang takot ng mga residente. Kung pwede lang, ayaw na namin magtira dyan kasi nakakatakot din sa buhay. Lalo na kung gabi, mag-uwi kami. Para maiwasan na ang engkwentro ng mga buhaya at tao, may mga proyekto ang local government unit ng Batarasa. Actually, Doc, madalas naman po kami nagpapa-IEC together with PCSD, yung DANR. Kaya nga ang government namin, nagpagawa na nga po siya ng seawall. Yun na rin po yung parang naging final solution ng government para po maalis na nga po yung tao dito para maiwasan na rin yung conflict nila ng mga crocodile na nandito. At ang asong nasa video, Ay, nakawala. maswerteng buhay pa. At naabutan ko siyang kasama ang kanyang amo sa marabahay. Nanay Lucy, bali itong alaga nyo, anong pangalan ng alaga nyo? Brownie po. Si Brownie. Opo. Paano nyo nalaman na nakita nyo lang na... Sa video po. Sa video lang? Nagulat ako, sabi ko, wala. Hindi niya ako maniwala kasi siyempre ang alam ko pag inano ko talaga ng buhay, tinalong pa siya ng buhaya eh. Siyempre isipin mo talagang hindi na siya makakaano kasi siyempre buhaya na yan. Lumaban talaga siya. Ay, nakawala. Sinuri ko ang sugat na natamo ni Brownie. Wow, what a lucky dog. He survived an attack of a crocodile. Bihira lang yung mga asong makasurvive dyan dahil pagdating sa tubig, helpless na sila. Oh, grabe. Ito yung mga fangs ng buhaya. Tapos ito yung pinakamalalim. Hanggang ngayon, ibutas pa rin. Since gagamutin na natin yung sugat niya, kailangan natin i-sedate itong si Brownie. Kakapunin na rin natin, Tignan natin kung gaano kalalim yung sugat. Lalim. Nasa mga half an inch. Tinatanggal lahat natin yung mga infected na laman. Hindi talaga gagaling itong sugat niya hanggang may infected na laman. Kakapunin ko na rin si Brownie para hindi na siya maggala pa. Ang mga nakatira rito ay ililipat na sa isang lugar na ligtas. Naiintindihan din ng mga tao rito na ang tirahan nila ngayon ay dating tirahan ng mga buhaya. At kahit nagkakaroon sila ng engkwentro, mas pinairal pa rin nila ang respeto sa mga buhaya. Dahil sila na rin ang naghanap ng solusyon para mamuhay ng payapa kasama ang top predator ng katubigan. Walang atrasan para sa kalikasan. Doc Nielsen Donato. Ako si Doc Fords Resyo. Born to be wild. Saksihan ng buhay sa kalikasan.